Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinamamadali na ng Administrasyong Marcos ang hakbang para mapababa ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Ito ang tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA bilang tugon sa resulta ng Okta Research kamakailan, kung saan mayorya ng mga Pilipino ay hindi kontento sa naging pagkilos ng gobyerno kontra inflation. Ang iba pang detalye sa balitang yan panoorin sa report ni Let Narciso. Inaayos na ng pamahalaan ang mga polisiya para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Tugon ito ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa resulta ng Okta Research Survey na nagpapakitang 75% ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng gobyerno sa pagkontrol sa inflation. Ayon kay Balisacan, batid nila na kailangan ng agarang aksyon sa isyu ng inflation at food security, gayon din sa paglikha ng maraming trabaho at pagpapababa ng antas ng kahirapan. Tiniyak naman ito na minamadali na ng Administrasyong Marcos ang mga hakbang para remedyohan ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabilang anya rito ang pagsasakatuparan ng malalaking foreign direct investments na lilikha ng dekalidad ng mga trabaho at magpapalakas ng kita at purchasing power ng mga tao. Sabi pa ng kalihim, sineseryoso ng gabinete ang mga direktiba ng Pangulo na tiyaking sapat ang supply, accessible at abot kaya ang pagkain sa mga Pilipino. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Siniguro naman ni Pangulong Bongbong Marcos na may akses sa gamot at tubig ang mga residente sa Caraga na naapektuhan ng low pressure area. Inatasan na ng Pangulo ang mga lokal na opisyal sa rehiyon para masiguro ang agarang pagresponde sa mga apektadong lugar. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang situation briefing tungkol sa naging epekto ng low-pressure area sa Caraga Region. Ayon sa Pangulo, patuloy na aalalay ang gobyerno sa mga pamilyang apektado ng trough o extension ng LPA at nangakong magkakaroon ng akses sa mga gamot at tubig ang mga residente. Inatasan ng Pangulo ang mga lokal na opisyal ng Caraga Region na makipag-ugnayan sa concerned government agencies para masiguro ang agarang pagresponde sa mga apektadong lugar. Dumalo sa naturang situation briefing si Health Secretary Ted Herbosa at ayon sa kalihim, naibigay na ang quick release funds sa kanilang regional office sa rehiyon. Dagdag pa nito, sa tulong ng Department of the Interior and Local Government at ng Metropolitan Manila Development Authority, makakapagbigay ang pamahalaan ng mga water purification machine sa mga apektadong rehiyon. Giit ng Pangulo, kailangang mas palawakin pa ang mga solusyon para sa limitadong pinagkukunan ng tubig sa mga lugar na lubog pa rin sa baha. Kanya ring binigyan diin ang kahalagahan ng climate at disaster risk assessment sa bawat probinsya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Dapat umanong palakasin ang financial literacy program sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ang paniniwala ng isang kongresista sa harap ng record high remittances ng mga OFW noong nakaraang taon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. Sandigan sa ating ekonomiya ang malaking kontribusyon mula sa remittances ng ating mga overseas Filipino workers. Base ito sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas na umabot sa $37.2 billion ang remittances noong 2023. Mas mataas ng 3% mula sa $36.1 billion noong 2022. Reaksyon to ni OFW Party List Representative Marisa Magsino sa record high remittances noong 2023. Sa report ng BSP, malaking bahagi ang paglaki ng remittances ay dahil sa mas pinalakas na deployment ng ating mga OFWs na patuloy na in demand sa iba't ibang panig ng mundo. Nare-rekomenda ni Magsino sa gobyerno, mas mahalagang tiyakin na mayroon silang continuous access sa financial literacy program para ang kanilang mga kinikita ay mapalago at may sapat na ipon sa kanilang pagretiro. Higit sa lahat, iginit ni Magsino, dapat bigyan ng diskwento sa remittance fees na binabayaran ng ating mga OFWs para mas malaki ang napupuntang padala sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pinaalalahanan ni Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Bronner Jr. ang mga batang alumni ng Philippine Military Academy na manatiling tapat sa konstitusyon. Bigay din pa nito sa kasundaluhan, manatiling non-partisan o lumayo sa mga politikal na aktibidad. Ang mga detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Kahit maulit-ulit na ginigiit na hindi kailangan ng loyalty check sa militar, muling ipinaalala ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang pagiging tapat sa saligang batas. Ito ang pangunahing mensahe ng general sa kanyang pagdalo sa alumni homecoming ng Philippine Military Academy sa Fort del Pilar sa Baguio City. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sergio Trinidad, partikular na pahayag ito ni Bronner sa mga mas batang nagtapos o produkto ng PMA na nasa iba't ibang serbisyo na sa ngayon. Idinin umano ng AFP Chief na graduate ng PMA Makatao Class of 1989 ang pagpapanatili ng pinakamataas na standard ng professionalism kasabay ng paalalang maging loyal ang mga batang PMA alumni sa konstitusyon ng bansa. Ginawa ni Bronner ang paalala sa parehong event na pinangunahan ng panauhing pamdangal na si Senate President Juan Miguel Zubiri na ipinanawagan naman ang pagprotekta sa saligang batas at soberenya ng bansa. Mensahe ito ni Zubiri sa PMA Alumni Homecoming sa gitna ng palitan ng mga tirada ng mga miyembro ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso hinggil sa usapin ng charter change. Sa bahagi naman ng AFP, naranatili ang paalala ni Bronner sa kasundaluhang manatiling non-partisan o lumayo sa mga politikal na aktibidad. Mayroong 22 awardees ang PMA Alumni Homecoming ngayong taon, 15 Cavalier Awardee, 5 Lifetime Achievement Awardee at 2 Pandemic Heroes Awardee. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang balita naman para sa mga kababayan natin sa Davao Region. May matatanggap kasi na taas sahod ang mga minimum wage earner at mga kasambahay sa nasabing rehiyon na magiging epektibo na sa Marso. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. May inaasahang taas sahod ang mga minimum wage earner at kasambahay sa Davao Region. Sa inilabas na wage order ng Regional Tripartite and Productivity Board, 19 pesos ang inaprobahang daily wage hike sa unang tranche na epektibo na sa March 6 at sa September 1 naman ang ikalawang tranche. Magiging 481 pesos na ang sweldo ng mga manggagawa sa non-agricultural sector, habang 476 sa agricultural sector sa full implementation. Itinaas din sa 6,000 piso ang buwanang sahod ng mga kasambahay sa charter cities at first-class municipalities sa rehiyon at 5,000 piso naman para sa iba't ibang bayan. Binigyang pagkilala naman ang mga sundalong tumulong sa Masara landslide incident sa ginanap na send-off ceremony. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni June Dimacuta.
Ngayong araw sa ginanap na send-off ceremony and debriefing sa Kapitolyo ng Davao de Oro, personal na ipinaabot ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga at Congressman Roel Peter Gonzaga ang taos-pusong pasasalamat sa men and women ng 10th Infantry Aguila Division Philippine Army sa 525th Engineer Combat Battalion Combat Engineering Regiment dahil umano sa kanilang hindi matatawarang sakripisyong ipinamalas sa panahon ng matinding kalamidad at naging epektibong humanitarian assistance and disaster response operations sa serye ng kasagsagan ng mapagbaha at landslide partikular sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ang aktibidad ay sa layuning mapasalamatan ng personal ng mga taga Davao de Oro ang lahat-lahat ng mga tumulong sa kanila sa panahon ng matinding kalamidad. Nauna na ring pinasalamatan ng mag-asawang Governor Dorothy at Congressman Roel Gonzaga si Davao City Mayor Baste Duterte sa mga ipinadalang rescue team sa Masara. Sa mensahe ni Governor Gonzaga, hindi umano nila ma-imagine kung sila-sila lang sa probinsya ang humarap sa nasabing matinding kalamidad. Labis umano nilang na-appreciate na isa-isang dumating ang mga responders mula sa iba't ibang dako ng bansa at dahil dito napabilis ang search and rescue operation. Sa ngayong 9 missing persons na lamang ang hinahanap sa landslide site, 98 retrieved bodies, haharapin naman umano ng probinsya ang yugto sa dahan-dahang recovery and rebuild sa mga lugar sa probinsya na matinding hinagupit ng mga pagbaha at landslide. Lifted na rin ang suspension of classes sa 10 eskwelahan malapit sa Barangay Masara. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutat, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Umabot naman sa 1 milyon ang mga turistang bumisita sa probinsya ng Bohol nitong 2023. Nahigitan daw nito ang inaasahang bilang ng probinsya na dadagsa sa lugar. Ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report na ito. Dinagsa ng higit 1 milyong mga turista ang Bohol noong 2023. Lagpas pa ito sa inaasahang 900,000 sa nasabing taon. Ayon sa Bohol Provincial Tourism Office, may kabuuang 1,10,248 ang mga turistang bumisita sa Bohol noong nakaraang taon. 67% dito ay mga domestic tourist at ang 33% ay foreign tourist. Ayon sa ulat ng pamahalaang panlalawigan sa Facebook page nito, nagresulta raw ang naturang pagdagsa ng turista sa 76.5 billion pesos na kita sa sektor ng turismo sa nasabing probinsya. Ayon pa sa BPTO, sa nasabing bilang ng mga dayuhan, 41.8% dito ay mga Korean at sinundan ng mga mula sa China, Taiwan, US, Germany at France. Nakikita naman ng pamahalaan ng Bohol na isa ang pagbubukas nila ng direct flight patungo at paalis sa probinsya ang isa sa nag-ambag ng malaking pagdagsa ng mga turista. Pinaniniwala ang ring kabilang sa nakapag-ambag ay ang pagdedeklara dito bilang kauna-unahang UNESCO Global Eco Park sa probinsya. Another Pinoy Pride dahil wagi at naiuwi ng isa nating kababayan ang kampyonato sa ginanap na Murals and Art Competition sa Dubai. Makapag-uuwi rin ng Pinoy artist ng halos kalahating milyon sa nasabing patimpalak. Narito ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Wagi ang Pinoy artist na si Jason Soberon sa ginanap na 6th edition ng Murals and Art Competition sa Dubai sa pangunguna ng The Waterfront Market kasama ang Dubai Culture and Arts Authority. Mag-uuwi si Soberon ng 30,000 dirham o katumbas ng 457,000 pesos dahil sa kanyang mural na pinangalanan niyang Sustainability sa ilalim ng temang Arts for Change. Makikita sa guhit ni Soberon ng isang Emirati father kasama ang kanyang anak at napaliligiran nito ng mga simbolo ng environment ecosystem ng Dubai. Inspired umano ang obra ni Soberon sa Sustainable Development Goals ng United Arab Emirates at ang commitment nito sa pagpreserba sa kalikasan. Ayon kay Soberon, sustainability anya ang susi sa pagpapanatili ng ating mundo at magandang gawain umano ito upang umangkop sa mga hamon ng climate change at iba pang banta sa kalikasan. Umaasa naman ang Pinoy artist na magsisilbing inspirasyon ng kanyang mural sa mga tao, lalo na naniniwala ito na art o visuals ang isa sa mga paraan upang magparating ng mensahe, lalo na sa pagpapahalaga sa ating kapaligiran. The Better News
news naman tayo sa usapang showbiz. 55 candidates na maglalaban-laban para sa titulong Miss Universe Philippines 2024. Formal lang ipinakilala. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Formal lang ipinakilala ang 55 kandidata na maglalaban-laban para masungkit ang Miss Universe Philippines 2024 crown. Maliban sa mga dilag na magtatagisa ng ganda, galing at talino na nagmula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, may ilang candidates din na siyang magre-representa sa Filipino communities abroad. Gaya na lamang ng mga kandidatang nagmula sa Australia, United Kingdom, Miami, Florida at Washington. Para sa taong ito, temang Love for All ang ibinabandera ng prestiyosong pageant. Nakatakdang ganapin ang preliminary competition at coronation night ng MUPH sa Mayo. Ang magwawaging kandidata ang siyang papasahan ng korona ni reigning Miss Universe Philippines Michelle Marquez D at magiging kinatawan ng Pilipinas sa ika-73 edisyon ng Miss Universe pageant na gaganapin sa Mexico. Bit-bit ang hangaring maiuwi ang sanay ika-5 Miss U crown ng bansa. Taong 1969, unang nasungkit ng pambatang Pilipinas na si Gloria Diaz ang titulo bilang Miss Universe, na sinundan ni Margie Mora noong 1973. Pangatlo si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at ang pang-apat na kandidatang nag-uwi ng Miss Universe crown sa Pilipinas ay si Catriona Gray noong 2018. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napafeel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang naging pagdagsa ng mga turista sa Bohol na higit pa sa inaasahan nila na darating noong nakaraang taon. Magandang indikasyon kasi ito na patuloy na paglakas ng sektor ng turismo sa Pilipinas. Gawa na rin ang mga hakbang ng sektor upang patuloy na hikayatin ang mga turista sa bansa at maipagmalaki ang ganda at yaman ng Pilipinas mula sa mga tourist spots, mga pagkain, kultura at maging tayong mga Pilipino. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers dyan sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 p.m. sa DZRH TV.